King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1474. Chaos Heaven Lightning Vortex. Ang biglaang pag-atake ni Zhao Fang ay humadlang sa Swift Wind Gate ng ilang sandali, na nagpapahintulot sa Vermilion Bird Pavilion na makahabol. Bagamat alam ng Vermilion Bird Pavilion na ito ang plano ni Zhao Fang, hindi nila maaaring pabayaan ang Swift Wind Gate. Sa di kalayuan, ang koponan ni Tang Bai ay namangha sa pagkilos ni Zhao Fang. Kahanga-hanga. Ngayon ang dalawang paksayon ay pinilit na ipagpatuloy ang kanilang labanan hanggang sa kamatayan. Kinapa ni Tang Bai ang kanyang mga palad at ngumiti. Boom! Bang! Crash! Ang dalawang paksayon ay muling nagsimula ng isang matinding labanan. Nagbanggaan ang Godlords at nagsalubong ang iba't ibang batas at ang mabigat na divine power, na nagdulot ng kaguluhan sa buong Burning Heaven Sea. Sa sandaling ito, ang babaeng nakasuot ng pulang damit mula sa Vermilion Bird Pavilion ay kinasuhan si Zhao Fang. Hindi mo na kailangang umalis. Nagsalita ang babaeng nakasuot ng pulang damit sa nakakaakit na boses. Nagpadala rin ang Swift Wind Gate ng Peak First Heaven Godlord para patayin si Zhao Fang. Ang mga aksyon ni Zhao Fang ngayon ay parehong nakagambala sa Swift Wind Gate at sinamantala ang Vermilion Bird Pavilion. Ang dalawang paksayon na ito ay natural na hindi papayag na umalis si Zhao Fang. Bukod dito, kung mapatay nila si Zhao Fang, magdudulot sila ng matinding dagok sa koponan ni Tang Bai. Ang babaeng nakasuot ng pulang damit ay may hawak na latigo ng fire snake. Habang umiindayog ito sa himpapawid, napuno nito ang kalangitan ng mga maapoy na ahas na nagtangkang umikot sa paligid ni Zhao Fang. Ang puting buhok na elder mula sa Swift Wind Gate ay lumipat sa paligid upang pigilan si Zhao Fang na makatakas. Hahaha, paglaruan kita. Hindi nagmamadaling umalis si Zhao Fang. 2 pick lang ang First Heaven Godlords. Kahit na hindi ginagamit ang kanyang God Eye, kaya pa rin niyang harapin ang mga ito. Hindi maganda. Nahuli si Brother Zhao. Ngumisi ang lalaking nakasuot ng itim. Huwag magpanik. Si Zhao Wang ay tila sinasadyang manatili. Agad na sinabi ni Tang Bai. Kung walang ingat silang sumisingil, kahit siya ay hindi mahulaan kung paano magbabago ang sitwasyon. Chaos Heaven Black Hole. Si Zhao Fang ay nagpakawala ng napakaraming Chaos Origin Divine Power upang bumuo ng isang singsing ng liwanag sa paligid niya. Ang singsing ng liwanag ay nagdilim sa kulay hanggang sa ito ay itim, at pagkatapos ay naging isang globo na nakapaloob kay Zhao Fang at nagsimulang maglabas ng nakakapangit at lumalamon na kapangyarihan. Boom! Bang! Crash! Ang maapoy na ahas ay bumangga laban sa Chaos Heaven Black Hole, na nagdulot lamang ng ilang maapoy na alon. Papatayin muna kita. Nagtipon ng Chaos Origin Tribulation Lightning Sword, si Zhao Fang ay kinasuhan ang babaeng nakapula ang damit. Napakalakas ng depensa. Ang mga pag-atake sa malalaking lugar ay walang epekto laban dito. Pinutol ng babae ang latigo, na muling lumikha ng hindi mabilang na maapoy na ahas. Fire Snake Bind. Ang latigo ay bumangon ng sarili nitong buhay, lumipad papunta kay Zhao Fang at agad na pumikit sa paligid niya. Ang latigo ng babae ay isang pinakamataas na kalidad na divine artifact, kaya kahit na ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ni Zhao Fang ay hindi makasira nito. Kasabay nito, naramdaman ni Zhao Fang ang isang matalim na divine power na nagmumula sa kanyang likuran. Extreme Light Wind Slash. Ang maputing buhok na matanda ay umungal, naglabas ng puyo ng liwanag mula sa kanyang mga kamay. Tila, ang dalawang Godlord ay nakarating sa isang pinagkasunduang pagkakaunawaan ngayon lamang. Ang babaeng nakasuot ng pulang damit ay may pananagutan sa paggapos kay Zhao Fang habang ang elder na may puting balbas ay responsable sa pangangalap ng isang malakas na puwersang pumatay na papatay kay Zhao Fang sa isang suntok. Ang madalas na mga kaaway ay madalas na mas naiintindihan ang bawat isa. Swish! 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 Ang puting puyo ng tubig ay pumukaw ng isang nakakatakot na unos habang ito ay humahampas kay Zhao Fang. Sa sandaling ito, lahat ng apoy ay natangay, na ginagawang buhawi ng apoy ang puyo ng liwanag. Boom! Bang! Crash! Habang ang kakilakilabot na pag-atake na ito ay bumangga sa Chaos Heaven Black Hole, nagpadala ito ng isang sumasabog na shockwave ng enerhiya na nagwawalis. Hindi mapipigilan ng iyong defensive skill ang aking Extreme Light Wind Slash.
Ang maputing balbas na matanda ay may kumpiyansa na ipinahayag. Siya ay may law of wind, kaya ang kanyang divine power na mga pag-atake ay napakatalim at matalas, pinakamahusay sa klase sa pagtagos sa mga depensa. Bukod dito, lubos siyang kumpiyansa sa kanyang pamamaraan ng pagpatay, dahil may isa itong nasira sa depensa ng isang Second Heaven God Lord. Second Heaven. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na mapangiti. Ang mga ordinaryong pag-atake ng Second Heaven God Lords ay mahihirapang masira ang kanyang mga depensa. Gayunpaman, ang kanyang Chaos Heaven Black Hole's defensive powers ay medyo napigilan din ng Fire Snake Bind ng babaeng may pulang damit sa sandaling ito. Kaboom! Ang Extreme Light Wind Slash ay unti-unting hamina. Isang bitek ang lumitaw sa Chaos Heaven Black Hole, ngunit agad itong gumaling. Ito. Ang maputing balbas na elder ay hindi makapagsalita, ang kanyang mukha ay namumula. Siya ay medyo bastos ngayon, ngunit sa huli, ang kanyang pag-atake ay gumawa lamang ng isang maliit na crack. Isang pagong na nagtatago sa kabibi. Manatili ka na lang dyan magpakailanman. Nagdilim ang mga mata ng babaeng nakasuot ng pulang damit, at pagkatapos ay kaakit-akit siyang ngumiti at tuya. Kahit sinong lalaki ay magagalit kung tawagin siyang duwag na pagong ng kaakit-akit na babae. Ganoon ba? Hahayaan kitang maranasan ang na-upgrade na bersyon ng Chaos Heaven Black Hole. Huminga ng malalim si Zhao Feng, at pagkatapos ay nagsimulang dumagsa ang kanyang Lightning Soul Body ng Tribulation Lightning Energy. Swish! Nagsimulang kumaluskos ang kidlat sa paligid ng Chaos Heaven Black Hole. Pagkalipas ng ilang sandali, ang Chaos Heaven Black Hole ay natatakpan ng kumakatok na kidlat. Ang Chaos Heaven Black Hole ay naging vortex ng kidlat. Matagal na ang nakalipas, pinagsama ni Zhao Feng ang enerhiya ng Tribulation Lightning sa kanyang Chaos Origin Divine Sword. Sa lohikal na pagsasalita, posible rin ito sa Chaos Heaven Black Hole. Gayunpaman, dahil ang Chaos Heaven Black Hole ay nasa mas mataas na antas, ang pagsasanib ay mas mahirap makamit. Ngunit hindi nagtagal, nagtagumpay si Zhao Feng sa pagsasanib. Ang pagsasama-sama ng Tribulation Lightning Energy sa Chaos Heaven Black Hole ay hindi mapapabuti ang kanyang mga kakayahan sa pagtatanggol, ngunit pinalakas nito ang kanyang nakakapinsalang kapangyarihan. Swoosh! Ang vortex ng liwanag na iyon ay nakarating kaagad sa Chaos Heaven Lightning Vortex. Sa sandaling ito, ang Chaos Heaven Lightning Vortex ay may parehong distorting energy at Tribulation Lightning Energy. Swish! Sa pagkakataong ito, ang vortex ng liwanag ay lubhang hamina kaya nawala ang karamihan sa kinang nito. Whoosh! Bang! Sa huli, ang vortex ng liwanag ay hindi man lang nakapag-iwan ng marka sa Chaos Heaven Lightning Vortex. Samantala, ang Fire Snake Whip na nakapulupot kay Zhao Feng ay naapektuhan din ng distorting at Tribulation Lightning Energy at unti-unting humihina. Napagtanto ng babaeng nakasuot ng pulang damit na ang kanyang pinakamataas na kalidad na divine artifact ay medyo hindi makayanan ang enerhiya na ito at malapit ng masira. Nagmamadaling tinawag muli ng babae ang kanyang latigo. Patayin. Napapaligiran ng Chaos Heaven Lightning Vortex at isang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword sa kamay, si Zhao Feng ay sinugod ang babaeng nakapula ang damit. Fire Snake C. Pinutol ng babaeng nakasuot ng pulang damit ang latigo, na lumikha ng walang katapusang dagat ng mga ahas na apoy na sumugod kay Zhao Feng. Samantala, dali-dali niyang sinubukang lumayo kay Zhao Feng. Hindi ka makakatakas. Walang takot na pumasok si Zhao Feng, pinayagan ang kanyang Chaos Heaven Lightning Vortex na bumangga laban sa mga ahas. Ang lahat ng Fire Snake na nakalapit sa Chaos Heaven Lightning Vortex ay nalipol, na may bahagi ng kanilang enerhiya na sinisipsip. Ang bilis ni Zhao Feng ay ganap na hindi naapektuhan. Unti-unti siyang lumapit sa babae. Paano ito nangyari? Patawarin mo ako. Namutla ang magandang mukha ng babae habang nagsusumamo para sa kanyang buhay. Hindi pa siya nakakita ng isang defensive skill na maaari ring gumawa ng labis na pinsala. Habang palapit ng palapit si Zhao Feng, ang puso ng babae ay kumakabog sa kanyang dibdib, at nabasa ng malamig na pawis ang kanyang damit. Sino lang ang taong ito? To think na magiging ganito siya kahirap pakisamahan. Hinabol ng maputing balbas si Zhao Feng, pinaputok ang talom ng hangin pagkatapos ng talom ng hangin.
Ngunit ang mga pag-ataking ito ay walang epekto laban sa Chaos Heaven Lightning Vortex ni Zhao Fang. Boom! Hiss! Lumapit si Zhao Fang sa babaeng nakasuot ng pulang damit at nilaslas gamit ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Swoosh! Isang malagim na sugat ang natamo sa kaliwang balikat ng babae, sunog at kaluskos ng kidlat. Kasabay nito, hinampas ni Zhao Fang ang Chaos Heaven Lightning Vortex laban sa babae. Ang pagbaluktot at paglamon ng Chaos Heaven Lightning Vortex, pati na rin ang Tribulation Lightning Energy nito, lahat ay nagsimulang salakayin ang babaeng nakapula ang damit. Boom! Bang! Napasigaw ang babae, na itim ang kanyang katawan habang siya ay napaatras. Nagpatuloy si Zhao Fang sa paghabol, ang kanyang Chaos Heaven Lightning Vortex ay patuloy na nagdudulot ng kalituhan, na dinudurog ang babae. Hindi. Ang halimaw na ito. Ang maputing balbas na elder ay biglang tumigil sa pag-atake kay Zhao Fang, at ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig. Hindi pa siya nakakita ng isang taong napakalakas, walang kamali-mali sa bilis, depensa, at opensa. Swish! Matapos patayin ang babaeng nakasuot ng pulang damit at kunin ang kanyang mga samsam, binaril ni Zhao Fang ang matanda na may puting balbas. Sa di kalayuan, ang koponan ni Tang Bai ay natigilan sa pagkabigla. Nang tila si Zhao Fang ay nasa panganib, halos sumibol sila upang tulungan si Zhao Fang sa pagtakas. Ngunit sa huli, ganap na binaliwala ni Zhao Fang ang mga pag-atake ng dalawang pinakamataas na First Heaven God Lords, kahit na pumatay ng isa. At hindi pa ito tapos. Si Zhao Fang ay naghahanap upang angkinan ang pangalawang pagpatay. Halimaw! Halimaw! Ang maputing buhok na matanda ay gumamit ng isang lihim na sining ng walang pagdadalawang isip, na naging isang mabilis na unos at naglaho sa dagat ng apoy. Ang napakaitim na kidlat na puyo ng tubig ay sumunod sa mahigpit na pagtugis, at ito ay dahan-daang lumapit. Ang mga miyembro ng parehong Vermilion Bird Pavilion at Swiftwind Gate ay natigilan sa tanawing ito. Paano ito nangyari? Paano niya nagawa iyon? Ang Vermilion Bird Pavilion Master ay nabigla. Nagawa ni Zhao Fang na pumatay ng isang Peak First Heaven God Lord at nasa kalagitnaan ng pangangaso ng isang segundo. Ang matanda na may puting balbas ay malapit nang mahuli ni Zhao Fang. Ang Swiftwind Gate Master ay nahihirapang pigilan ang kanyang galit. Napatay na ni Zhao Fang ang isang Swiftwind Gate God Lord, at pagkatapos ay pinigilan niya ang kanilang pagtakas, at ngayon, papatayin niya ang isa pa sa kanilang mga God Lord. Huwag mo nang isipin ang pagtakas. Agad na sumalakay ang Vermilion Bird Pavilion Master upang harangan ang Swiftwind Gate Master. Sa Burning Heaven Sea, medyo mas malakas siya kaysa sa Swiftwind Gate Master. Sa sandaling ito, sigaw ng matanda na may puting balbas. Ang Chaos Heaven Lightning Vortex ay idiniin mismo sa matanda habang ang isang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ay sinaksak sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa, ang kaluluwa ng maputing buhok ay napatay ng dalawang pag-ataking ito. Pagkatapos kolektahin ang kanyang mga samsam, umatras si Zhao Fang sa gilid at naghanda upang obserbahan ang labanan. Siya ay umani ng napakaraming ani pagkatapos patayin ang lahat ng mga God Lord na ito. Kahit na hindi niya nakuha ang Ancestral Artifact Fragment, sulit pa rin na makilahok sa digmaang ito. Ngunit ilang sandali pa, naramdaman ni Zhao Fang ang malalakas na enerhiya na papalapit, at nakilala pa ni Zhao Fang ang ilan sa kanila. Sila na. Namula ang mukha ni Zhao Fang. Boom boom boom. Tatlong figure ng napakalaking kapangyarihan ang lumitaw sa larangan ng digmaan. Sila ay mataimtim na tinitigan ng Vermilion Bird Pavilion Master ang trio na ito. Ang tatlo sa mga taong ito ay Second Heaven God Lord, at naglabas sila ng hindi maarak na aura. Gayunpaman, wala siyang nakilala kahit isa. Ang pinuno ng tatlong ito ay natatakpan ng itim na kaliskis ng dragon at naglabas ng lubhang mapanganib na aura. Mayroon ding isang matandang nakasuot ng itim na may mga mata na parang dalawang itim na pool ng kamatayan. Ang huli ay isang malamig at walang malasakit na babae na ang buong katawan ay natatakpan ng gininto ang pulang mga balahibo. God Lord Tyrant Dragon at God Lord Heavenly Solitude. Nagulat si Zhao Fang. Ang dalawang ito ay parehong makapangyarihang God Lord na sumunod sa kanya. Hindi niya akalain na magkakasama sila at pupunta dito.
Natunton ba nila siya at pumunta rito para kunin siya? Pero tuluyan na nila akong binabaliwala. Parang hindi nila ako nakita. Medyo kumalma si Zhao Fang. Pakiramdam ni Zhao Fang ay parang hindi pa siya napapansin ng dalawang Godlord na iyon. Kung biglang tumakas si Zhao Fang, lalo lang siyang maghay-hinala. Hahaha, hindi ko akalain na may kapirasong blazing hell pala dito. Aalisin na lang namin sa kamay mo. Ang mga mata ni Godlord Tyrant Dragon ay kumikislap ng mabangis na liwanag habang siya ay nakatitig sa blazing hell fragment sa mga kamay ng Godlord Blue Drain, ang kanyang mukha ay puno ng katakawan. Medyo masyadong confident si Sir. Ang Swiftwind Gate Master ay medyo hindi nasisiyahan. Basura na parang wala ka sa amin. Sinabi ng Godlord Heavenly Solitude sa garalgal na boses, ang enerhiya ng kamatayan na ipinalabas niya na naging dahilan upang manginig sa takot ang iba. Marahil ay magagamit ko ang Swiftwind Gate at ang Vermilion Bird Pavilion para patayin sila. Ang isip ni Zhao Fang ay umiikot sa mga iniisip. Maraming Godlords ang nagtipon dito para sa Ancestral Artifact Fragment. Kung magiging maayos ang lahat, magagamit pa ni Zhao Fang ang mga taong ito para paksain ang kanyang mga kaaway. King of Gods, Kabanata 1475. Ang lahat ng may sariling pakana. Marahil ay magagamit ko ang Swiftwind Gate at Vermilion Bird Pavilion para patayin sila. Ang isip ni Zhao Fang ay umiikot sa mga iniisip. Kung ito man ay Godlord Tyrant Dragon o Godlord Heavenly Solitude, sila ay mga napakakapangyarihang Godlords na mas mahirap na patayin ni Zhao Fang mag-isa. Ngunit ngayon, maraming Godlord ang nagtipon upang labanan ang Ancestral Artifact Fragment. Marahil ay magagamit niya ang mga taong ito para tulungang alisin ang kanyang dalawang kaaway. Masunuring ibigay ang Blazing Hell Fragment, kung hindi lahat kayo ay mamamatay dito. Pinagmasdan ng masamang tingin ni Godlord Tyrant Dragon ang lugar habang naglalabas siya ng malupit na aura. Sa ilalim ng tingin ni Godlord Tyrant Dragon, ilang First Heaven Godlords ang nanginginig sa takot. Ganyan talaga ang tono mo. Nanginginig sa galit ang katawan ng Swiftwind Gate Master. Ang iba't ibang mga insidente na naganap sa operasyong ito upang sakupin ang Ancestral Artifact Fragment ay nagtulak na sa kanyang limitasyon, at ngayon, isa pang tatlong Second Heaven Godlord ang dumating, mayabang at despot Eco, na nagsasabing dapat niyang masunurin na ibigay ang Ancestral Artifact Fragment. Ang Godlords ng Vermilion Bird Pavilion ay labis ding hindi nasiyahan sa grupo ng Godlord Tyrant Dragon. Nakakita na sila ng mga mapagmataas at dominanteng figure noon, ngunit wala ni isa sa kanila ang mayabang. 3 tao lang ang nang-ahas na ipahayag na kaya nilang patayin ang lahat ng naruroon. Sa di kalayuan, nanlabo ang tingin ni Tang Bai habang naging hindi sigurado ang kanyang ekspresyon. Ang mga taong ito ay hindi simple. Siyempre, hindi lang si Tang Bai ang nakapansin. Naramdaman din ito ng naruroon ng Second Heaven Godlords. Ngunit ang mga salita ng Godlord Tyrant Dragon ay labis na nagpagalit sa kanila kaya't pinili nilang lahat na kumuha ng isang napakahigpit na paninindigan. Biglang nagsalita si Zhao Fang. Swiftwind Gate Master, hindi kayang hawakan ng iyong Swiftwind Gate ang Ancestral Artifact Fragment. Dapat mo na lang itong ibigay para maiwasan ang anumang matinding pagkalugi. Itinatago ni Zhao Fang ang kanyang hitsura at enerhiya sa buong oras na ito, kaya walang sino man ang makahalata sa kanyang mukha. Ano? Ikaw? Ang Swiftwind Gate Master ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, walang ibang nais kundi punatin si Zhao Fang. Kung hindi dahil kay Zhao Fang, ang Swiftwind Gate ay nagtagumpay na sa pagtakas gamit ang Ancestral Artifact Fragment. Ngayon, binuhusan ni Zhao Fang ng asin ang sugat sa pagsasabing dapat ibigay ng Swiftwind Gate ang Ancestral Artifact Fragment. Kung gagawin ng Swiftwind Gate ang sinabi ni Zhao Fang, lahat sila ay mahihiya na hindi nila maipakita ang kanilang mga mukha sa publiko. Nang makita ang mga ekspresyon sa mukha ng Swiftwind Gate Master at Godlord Blue Drain, tahimik na napatawa si Zhao Fang sa kanyang sarili. Ang kanyang mga salita ay sinadya upang pukawin ang Swiftwind Gate upang hindi sila madaling sumuko. Mga sir mula sa Vermilion Bird Pavilion, napaka-incompetent din ninyo. Tinulungan kita ngayon lang sa pamamagitan ng pagpapahinto sa Swiftwind Gate, ngunit hindi ka pa rin magtagumpay, kahit na hindi mo mahawakan ang Ancestral Artifact Fragment.
Dapat kang magmadali at umatras din sa halip na magpatuloy na gumawa ng mga katangahan sa iyong sarili. Pagkatapos makipag-usap sa Swiftwind Gate, inikat ni Zhao Feng ang kanyang sibat sa Vermilion Bird Pavilion. Ano? Ikaw brat? Naghahanap ka ng kamatayan. Ang mga mata ng Vermilion Bird Pavilion Master ay namula sa galit. Ang apoy ng galit ay namuo sa likuran habang siya ay naghahanda sa pag-atake kay Zhao Feng. Si Godlord Vastsoul at ang iba pang Godlords of Vermilion Bird Pavilion ay namula rin sa mukha, ang kanilang walang awa na mga mata ay nagnanais na patayin si Zhao Feng. Ikaw brat, sa tingin ko hindi mo rin nagawang mapalapit sa Ancestral Artifact Fragment, tama ba? Inilibot ng Godlord Vastsoul ang kanyang mga mata kay Zhao Feng at nginisyan. Oo naman, ngunit mayroon na akong napakayaman na ani sa pagkakataong ito. Walang pakialam na sabi ni Zhao Feng. Sa pakikibaka na ito para sa Ancestral Artifact Fragment, napatay na ni Zhao Feng ang 4 na Godlord, na nakakuha mula sa kanila ng maraming samsam. Lahat kayo, maraming kalokohan. Kung hindi mo ibibigay ang Ancestral Artifact Fragment, huwag mong sisihin ang Diyos na ito sa pagsisimula ng massacre. Ang Godlord Tyrant Dragon ay marahas na pinandilatan ang grupo ng Swiftwind Gate. Ang Ancestral Artifact Fragment ay kasalukuyang nasa pag-aari pa rin ng Godlord Blue Drain. Ibigay. Huwag mo nang isipin iyon. Sigaw ng Swiftwind Gate Master, ang apoy ng galit ay nag-aalab pa rin sa kanyang puso. Kung ibinigay niya ang Ancestral Artifact Fragment ng ganoon lang, anong dignidad ang natitira sa kanya? Hindi pa rin napagpasyahan kung sino ang huling mananalo. Ngumisi ang Vermilion Bird Pavilion Master. Talagang kailangan niyang makuha ang kanyang mga kamay sa Ancestral Artifact Fragment. Naghahanap ka ng kamatayan. Nanlamig ang mga mata ni Godlord Tyrant Dragon, at bumaril siya pasulong habang nakabalabal sa walang hangganang itim na draconic na apoy. Sa sandaling ito, ang kanyang mapaminsalang at mapanirang bloodline ay kumalat sa mundo, na umaagos sa dugo ng lahat ng Godlord. Destruction Dragon Race. Ang mga miyembro ng Swiftwind Gate at Vermilion Bird Pavilion ay tumawag sa alarma. Buzz! Buzz! Ang Ancestral Artifact Fragment na pinigilan ng Godlord Blue Drain ay nanginig at nagsimulang humampes sa hadlang ng madugong liwanag sa paligid nito. Sabay-sabay na umatake. Nagmamadaling tumawag ang Swiftwind Gate Master. Nang sumulong ang Godlord Tyrant Dragon, alam na ng Swiftwind Gate Master na hindi siya kalaban. Gayunpaman, mas maraming tao ang Swiftwind Gate. Swish! Swish! Ang lahat ng mga Godlord experts ng Swiftwind Gate ay sumulong. Ang pinakamalakas sa kanila, ang Godlord Blue Drain at ang Swiftwind Gate Master, ang nanguna sa pagsalakay. Itinulak ng Godlord Blue Drain ang kanyang kamay, na pinukaw ang isang malawak na alon ng umaagos na dugo. Ikinaway ng Swiftwind Gate Master ang Jade Sword sa kanyang kamay, na lumikha ng malakas na ulan ng Azure Swords. Mula sa likuran, ang iba pang miyembro ng Swiftwind Gate ay naglunsad ng sarili nilang malalakas na pag-atake. Boom! Ang mga pag-atake ng Divine Power ay pumuno sa kalangitan habang sila ay sumugod patungo sa Godlord Tyrant Dragon. Destruction Dragon Breath. Ginamit ng Godlord Tyrant Dragon ang kanyang bloodline ng Destruction Dragon Race, na gumagamit ng napakaraming origin energy habang naglalabas siya ng gout ng ipinagbabawal na itim na apoy mula sa kanyang bibig. Boom! Bang! Ang itim na apoy ay nagbago sa isang itim na araw na nagradiated ng isang nakakatakot na aura na maaaring sirain ang lahat ng bagay. Nang magsama ang dalawang enerhiyang ito, nagpakawala sila ng nakakatakot na unos na tumagos sa rehiyon. Paano ito nangyari? Natigilan ang Vermilion Bird Pavilion Master. Ang Godlord Tyrant Dragon ay nag-iisang humaharang sa mga pag-atake ng lahat ng mga eksperto ng Swiftwind Gate. Ang ganitong uri ng lakas ay sobrang nakakatakot. Kung magpapatuloy ito, tiyak ang pagkatalo ng Swiftwind Gate. Ngumisi ang Vermilion Bird Pavilion Master. Ang pagkatalo ni Swiftwind Gate ay natural na walang kinalaman sa kanya, ngunit kung ang Ancestral Artifact Fragment ay mahuhulog sa mga kamay ng grupo ng Godlord Tyrant Dragon, ang Vermilion Bird Pavilion ay walang posibilidad na makuha ito. Nakipag-ugnayan ang Vermilion Bird Pavilion Master sa iba pa niyang miyembro at ipinaliwanag ang kanyang plano. Agad niyang natanggap ang kanilang pagsang-ayon.
Hayaan mong makipaglaro ang matandang ito sa iyo. Nakita ng Godlord Heavenly Solitude kung ano ang ginagawa ng Vermilion Bird Pavilion at agad na binaril. Buzz. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumiko, naglabas ng isang deathlo sa buong mundo. Kahit na ang dagat ng apoy ay pinigilan, nalunod sa ilalim ng dagat ng itim na fog. Isang Eye of Death descendant lang. Nanlamig ang mukha ng Vermilion Bird Pavilion Master habang umaatake kasama ang kanyang mga miyembro. Ang isang nagmula sa Eye of Death ay mas mahina kaysa sa isang eksperto sa Destruction Dragon Race. Ganoon ba? Tumikim ang Godlord Heavenly Solitude, at sa isang pitik ng kanyang kamay, lumitaw ang isang gintong pulang balahibo. Sa sandaling i-activate niya ang Ancestral Artifact Fragment na ito, nagsimulang gumalaw ang apoy ng Burning Heaven Sea. Death Flame Whirlpool. Ginamit ng Godlord Heavenly Solitude ang kanyang Eye of Death at ang Ancestral Artifact Fragment para gumawa ng napakalaking black and red whirlpool. Boom! Crash! Ang kamatayan at apoy na enerhiya sa loob ng whirlpool na ito ay pumawi sa anumang bagay na pumasok dito. Isang Blazing Hell Fragment. Nabigla ang Vermilion Bird Pavilion Master. Hindi niya inaasahan na ang Eye of Death descendant na ito ay magkakaroon din ng Blazing Hell Fragment. Ito, kasama ng kanyang quasi-god eye level Eyes of Death, ay ginawang maihahambing ang lakas ng Godlord Heavenly Solitude sa isang Third Heaven Godlord. Sa di kalayuan, nagulat si Tangbay. Tulad ng inaasahan, hindi sila simple. Ang dalawang ipinadala ay parehong may kapangyarihan sa pakikipaglaban ng isang Third Heaven. Ang malamig na babaeng iyon na hindi pa kumikilos ay walang alinlangan na may katulad na antas ng lakas. Sa sandaling ito, isang mensahe ng kaluluwa ang biglang tumunog sa isipan ni Tangbay. Tangbay, mayroon silang Ancestral Artifact Fragment. Magtulungan tayo laban sa kanila. Kung magtagumpay tayo, makakakuha tayo ng isang Ancestral Artifact Fragment. Ang nagmemensahe kay Tangbay ay ang Vermilion Bird Pavilion Master. Ang Ancestral Artifact Fragment na kinuha ng Godlord Heavenly Solitude ay hindi siya natakot, pinasigla lamang nito ang kanyang kasakiman. Hindi sumagot si Tangbay. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang tatlong ito ay hindi mga tao na dapat niyang pukawin. Brother Tang, kung sasama tayo sa Swiftwind Gate at Vermilion Bird Pavilion para talunin ang tatlo, aani tayo ng magandang ani. Biglang nag-message din si Zhao Feng kay Tangbay. Kailan tayo mag-strike? Ang sword intent ng Godlord Crazy Sword ay umabot sa langit. Sila ay naging mga manunood sa buong oras na ito. Kung magpapatuloy ito, ang pakikibaka para sa fragment ng Ancestral Artifact ay maaaring matapos nang wala silang pagkakataong umatake. Strike! Kinagat ni Tangbay ang kanyang mga ngipin at tumawag. Hindi siya duwag. Sige. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng at sinugod ang malamig at walang malasakit na babae na hindi pa kumikilos. Kaya, si Tangbay at ang iba pa ay sumunod sa kanya. Naghahanap ka ng kamatayan. Nakatutok ang pulang mata ng malamig na babae. Buzz. Boom. Ang mga pattern ng gintong pulang balahibo sa kanyang katawan ay biglang nagsimulang mag-apoy, na naging mga balahibo ng apoy na bumalot sa kanya. Ang kanyang dalawang braso ay naging napakalaking pakpak ng apoy na naglalabas ng nakakapasong bloodline pressure. Kaboom! Nabaliw ang apoy ng Burning Heaven Sea. Ang Blazing Hell Fragment sa kamay ni Godlord Blue Drain ay nanginginig ng napakalakas na halos makawala ito sa pagkakagapos nito. Golden Crow Race. Naningkit ang mga mata ni Tangbay. Ang ibang mga miyembro ng kanyang koponan ay naging malungkot at seryoso. Ang tatlong taong ito ay may iba't iba at makapangyarihang mga bloodline. Bakit sila magkakasama? Napaisip si Zhao Feng. Maliban kung ang tatlong ito ay bahagi ng parehong pangkat. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na mag-isip na ang tatlong ito ay alinman sa mga miyembro ng isang sacred land o isang paksayon sa isang katulad na antas bilang isang sacred land. Gate of Silang. Bumuo ng spell si Tangbay gamit ang kanyang mga kamay, naglabas ng kakaibang enerhiya sa paligid ng babae. Buzz. Ang puti at baluktot na liwanag ay nabuo sa isang kristal na tarangkahan. Ang hindi mabilang na mga salita ng wika ng God Silang Race ay nagsimulang gumapang sa gate, sa kalaunan ay naging isang kandado. Sil. Isang kakaibang enerhiya ang tumagos sa katawan ng walang malasakit na babae, tinatakan ang kanyang kapangyarihan.
Patayin. Ginamit ni Zhao Feng at ng iba pang miyembro ang pagkakataong ito para sumugod. Kung ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Chaos Origin Divine Power, maaaring makilala ito ng Godlord Tyrant Dragon. Total, nag-away na silang dalawa noon pa. Kaya, gumamit si Zhao Feng ng ordinaryong Divine Power na pag-atake, na ginawa ang kanyang lakas sa pakikipaglaban na mas mataas sa average na First Heaven Godlord. Samantala, si Tang Bai ay dalubhasa sa silang, at ang kanyang mga diskarte sa pag-atake ay hindi ganoon kalakas. Kaya, sa isang sandali, ang kanilang pag-atake ng grupo laban sa babaeng ito ay hindi nagawang gumawa ng malaking pag-unlad. Ngunit may bentahe pa rin sila sa bilang, kaya kung magpapatuloy ito, tuluyang matatalo ang babaeng Golden Crow Race. Sige. Natuwa si Zhao Feng at lumingon para tingnan kung ano ang kalagayan ng iba pang panig. Maaaring makapangyarihan ang Godlord Tyrant Dragon at Godlord Heavenly Solitude, ngunit ang kanilang mga kalaban ay hindi mahina at mas marami sila. Kung magpapatuloy ito, matatalo silang tatlo. Si Zhao Feng ay nakalkula sa isip. Kapag natalo na ang Godlord Tyrant Dragon at Godlord Heavenly Solitude, ipapakita niya ang kanyang pagkakakilanlan ng walang pag-aalinlangan at gagamitin ang lahat ng kanyang trump card para lipulin sila. Ang mga miyembro ng Vermilion Bird Pavilion at Swiftwind Gate ay nasa sabik din. Parehong may mga ancestral artifact fragment ang Godlord Tyrant Dragon at Godlord Heavenly Solitude. Hanggat kaya nilang patayin ang dalawang iyon, magkakaroon ng tatlong ancestral artifact fragment na magagamit. Kapag dumating ang oras, ang bawat partido ay maaaring magkaroon ng isa. Ang grupo ni Godlord Tyrant Dragon ay nasa likurang paa, paulit-ulit na itinutulak pabalik. Naiinip na si Zhao Feng, handa anumang oras na ipakita ang kanyang buong kapangyarihan at patayin sila. Biglang, ang Godlord Tyrant Dragon, Godlord Heavenly Solitude, at ang Golden Crow Race na babae ay lahat ay nginisyon at tumingin kay Zhao Feng. Zhao Feng, matagal na tayong hindi nagkita. Bumaba na ba ang iyong lakas hanggang dito? Sabi ng Godlord Heavenly Solitude sa garalgal niyang boses. Agad na namutla si Zhao Feng sa gulat. Hindi maganda. Alam na nila kung sino ako. Matagal nang alam ng kanyang tatlong kaaway na naruroon si Zhao Feng. Nagkunwari lang silang kamangmangan, na walang alinlangan na may dahilan. Ngayon na sa wakas ay naihayag na ng Godlord Heavenly Solitude ang katotohanan, si Zhao Feng ay may masamang pag-iisip. King of Gods, Kabanata 1476. Divine Emissary. Sa sandaling ito, ang Godlord Heavenly Solitude ay masamang nakangiti habang inihayag niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Zhao Feng. Zhao Feng. Natigilan si Tang Bai. Parang pamilyar sa kanya ang pangalang ito. Zhao Feng. Ito ang pangalan ng napapabalitang may hawak ng Ninth God Eye. Ang mga mata ni Godlord Crazy Sword ay kumislap ng matalim na liwanag, at hindi siya makapaniwalang lumingon kay Zhao Feng. Tama. Matapang na tumanggo si Tang Bai at gulat na tinitigan si Zhao Feng. Ang Vermilion Bird Pavilion Master at ang Swiftwind Gate Master ay tumitig din sa hindi makapaniwala. Hindi nila akalain na ang misteryosong Godlord na paulit-ulit na sumire sa kanilang mga plano ay ang Rumord Holder ng Ninth God Eye. Kung alam nila na ito ang kaso, tinalikuran na sana nila ang Ancestral Artifact Fragment at ginawa nilang prioridad ang pagkuha kay Zhao Feng. Ang Ninth God Eye ay maaaring gawing isang God Eye deity. Ano ang isang maliit na Ancestral Artifact Fragment kung ihahambing? Tumakbo. Ang kaisipang ito ay agad na sumagi kay Zhao Feng. Ang grupo ni Godlord Tyrant Dragon ay tiyak na may isang uri ng pakana. Bukod dito, kapag nalantad ang kanyang pagkakakilanlan, ang iba ay maaaring sumuko sa fragment ng Ancestral Artifact at sa halip ay atakihin siya. Huli na ngayon. Malungkot na ngumiti ang Godlord Tyrant Dragon. Biglang naramdaman ng Ninth God Eye ni Zhao Feng ang isang malakas na bloodline energy na papalapit. Hindi maganda. May isa pang eksperto. Ito ba ang kanilang sikretong galaw? Sa wakas ay napagtanto ni Zhao Feng kung bakit ang Godlord Tyrant Dragon at ang iba pa ay nagkukunwaring kamangmangan. Ang kanilang layunin ay maantala lamang si Zhao Feng hanggang sa dumating ang tunay na eksperto. Sa sandaling ito, ang Godlord Heavenly Solitude,
Godlord Tyrant Dragon, at ang Golden Crow race na babae ay sumabog na may bloodline at divine power, na nakawala sa mga hadlang sa kanilang paligid. Boom! Pumunta silang tatlo sa likuran ni Zhao Feng para pigilan siya sa pagtakas. Ano ang nangyayari? Ang Vermilion Bird Pavilion Master ay tumingin sa malayo at nanginginig. Bilang Second Heaven Godlord, naramdaman niya na isang malaking panganib ang paparating. O hindi. Nagdilim ang mukha ng Swiftwind Gate Master nang magsimula siyang umatras. Ang bloodline ng Godsilang race ni Tang Bai ay nanginginig din na parang nagbabala. Sa malapit, lumitaw ang isang spatial vortex. Swish! Isang kahangahangang lalaking nakasuot ng puting damit na napapalibutan ng nakasisilaw na divine light ang bumaba sa mundo. Kaboom! Ang buong mundo ay mahigpit na nanginig at dumaing sa ilalim ng napakalaking presyon. Kahit na ang apoy ng Burning Heaven Sea ay pinigilan pababa sa lupa. Ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa loob ng milyon-milyong li ay sumailalim sa pressure na ito. Ang mga godlord na iyon ng lower cultivation ay agad na bumagsak sa lupa, nanginginig ang kanilang mga katawan. Third Heaven. Nagulat si Zhao Feng. Bagamat hindi pa siya nakakita ng Third Heaven Godlord dati, sigurado siyang ang taong ito nakakapikita ay tiyak na nasa Third Heaven, o marahil ay mas mataas pa. Swish! Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang space law at nag-transform sa isang streak ng liwanag habang sinubukan niyang tumakas. Sa sandaling ito, naabot ni Zhao Feng ang hindi pa nagagawang bilis. Huwag mo nang isipin iyon. Ang Godlord Tyrant Dragon, ang Golden Crow race na babae, at ang Godlord Heavenly Solitude ay lahat ay nagpakawala ng kanilang divine power at mga bloodline, na bumubuo ng isang napakalaking hadlang. Bagamat lumitaw ang Divine Emissary, ginagawa ang anumang pagtatangka ni Zhao Feng na tumakas ng walang kabuluhan, ito ang eksaktong oras para gumawa sila ng isang bagay, kahit na ito ay walang kabuluhan. Scram! Ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ni Zhao Feng ay nagpaputok ng ilang daang alon ng enerhiya. Boom! Bang! Crash! Ang karamihan sa mga alon na ito ay tumama sa babaeng Golden Crow race, na nag-iwan ng maraming bukas na sugat. Gayunpaman, ang gininto-ang pulang apoy ay lumabas mula sa mga sugat na ito, na dahan-dahang gumaling. Ang 7th rank Golden Crow race ay nagtataglay ng inextinguishable flame body, kaya gaano man kalaki ang pinsalang natanggap nila, mabilis silang makakabawi. Nabalitaan na, kahit na masira ang kanilang buong katawan, maaari silang muling ipanganak mula sa apoy. Paano kung ito ay ang inextinguishable flame body? Si Zhao Feng ay walang pakialam na umabant, na napapalibutan ng Chaos Heaven Lightning Vortex. Habang umaarangkada siya, lahat ng Golden Crow Flames na nasagasaan niya ay pinilipot at nilamon ng Chaos Heaven Lightning Vortex. Sa sandaling ito, ipinapakita ni Zhao Feng ang kanyang pinakamabilis na bilis at pinakamalakas na lakas. Boom! Bang! Pinasok ni Zhao Feng ang babaeng Golden Crow race, ang kapangyarihan ng kanyang Chaos Heaven Lightning Vortex ay mabilis na umaatake sa kanya. Kahit na ang bilis ng pagbawi ng inextinguishable flame body ay hindi matutumbasan ang rate kung saan nagdulot ng pinsala si Zhao Feng. Naglabas din si Zhao Feng ng puting kristal na fragment ng salamin. Agad na tinakpan ng ancestral artifact fragment ang Golden Crow race na babae sa enerhiya ng Time Law. Lalo nitong binawasan ang kakayahan ng babaeng Golden Crow race na lumaban at makabawi. Time Execution. Ginamit ni Zhao Feng ang fragment ng ancestral artifact at nagpakawala ng malalaking blades ng puting liwanag. Ang babaeng Golden Crow race ay sumigaw, ang apoy sa kanyang katawan ay humihina at inilantad ang kanyang duguan at bagbog na katawan. Ang iba pang mga godlord na naruroon ay nanginginig sa gulat. Talagang mayroon siyang ancestral artifact. Fragment. Parehong galit na galit ang Swiftwind Gate Master at ang Vermilion Bird Pavilion Master. Wala sa alinman sa kanila ang nagkaroon ng mga ancestral artifact fragment at handang makipaglaban hanggang kamatayan para sa isa, ngunit ang First Heaven na si Zhao Feng ay mayroong isang time type na ancestral artifact fragment. Ngunit ano ang silbi nito? Hindi napigilan ni Tang Bai ang buntong hininga. Natural na masasabi niya na ang Third Heaven Godlord ay nagpakita dito upang hulihin si Zhao Feng. Sumimangot ang Divine Emissary at naglahad ng kamay.
kaagad na bumaba kay Zhao Fang ang pinakamataas na Divine Power Law. Ang Chaos Heaven Lightning Vortex ni Zhao Fang ay sumailalim sa napakalaking pressure na maging ang hugis nito ay na-deform. Hindi, may pagkakataon pa. Itinoon ni Zhao Fang ang kanyang tingin, pinakilos ang origin energy ng kanyang Dream God Eye. Dreamification. Ang panaginip na ambon ay lumabas sa kanyang kaliwang mata at sumanib sa mundo. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay naging parang panaginip na bola ng liwanag. Ang mundo bago siya ay naging tulad ng sa isang maraming kulay na panaginip. Ang babaeng Golden Crow Ray sa kanyang harapan at ang mga apoy sa kanyang katawan ay natatakpan ng isang bahaghari ng mga kulay. Break. Itinulak ni Zhao Fang ang isang figure habang pinapaikot niya ang thought power. Ano ang nangyayari? Nanlaki ang mga mata ng babaeng Golden Crow Race nang maramdaman niya ang papalapit na kamatayan. Whoosh! Ang apoy sa kanyang katawan ay biglang naglaho, at ang kanyang braso ay nagsimulang maglaho, unti-unti. Nang nasa panganib ang kanyang buhay, sinubukan ng babaeng Golden Crow Race ang lahat ng uri ng enerhiya upang labanan. Sa huli, natuklasan niya na tanging ang Lo lang ang makakalaban sa hindi maipaliwanag na pagkawalang ito. Sa di kalayuan, kumislap ang mga mata ng Divine Emissary. Ito ang kapangyarihan ng Ninth God Eye. Ni hindi niya maintindihan kung bakit naglalaho ang katawan ng babaeng Golden Crow Race. Sinasabi ng mga alamat na ang mga bloodline ng God Eye ay maihahambing sa mga ninuno ng nangungunang 10 sinaunang lahi. Isang pahiwatig ng pananabik ang lumitaw sa mukha ng Divine Emissary, at pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang tingin kay Zhao Fang. Boom! Sa sandaling ito, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa bloodline, na sumabog sa isang sinaunang enerhiya ng pangunahing kaguluhan. Kahit na ang Ninth God Eye ay isa lamang First Heaven God Lord, hindi siya magpapabaya, kaya agad niyang ginamit ang kanyang bloodline power. Boom! Ang enerhiya ng bloodline ay tumaas sa langit, na nagdulot ng kaguluhan sa buong Burning Heaven Sea. Ang kanyang katawan ay unti-unting nagdilim, ang kanyang ibabang bahagi ay ganap na naglaho at nagiging isang madilim at magulong fog. Lumaki din ang katawan ng Divine Emissary sa taas na 100 talampakan. Kaboom! Ang enerhiya ng Primal Origin ay sumabog mula sa Divine Emissary at lumipad sa buong mundo. Sa sandaling ito, lahat ng nabubuhay na nilalang sa mundo na ipinanganak mula sa mga bloodline ay nagsisigaw sa takot. Hindi mabilang na mga ibon na apoy sa Burning Heaven Sea ang naramdaman ang kanilang mga katawan na pumipihit at namimilipit sa ilalim ng bloodline na enerhiya na ito, ang ilan sa kanila ay sumasabog pa. Plush! Ang ilang God Lords na pinakamalapit sa Divine Emissary ay dumaing at nagsuka ng dugo. Itong bloodline, ito kaya ang ika-6 na ranggo. Maging ang bloodline ni Tang Bai ay umuusad at umuungol. Medyo naapektuhan din ang malayong Zhao Fang. Boom! Inilibot ng Divine Emissary ang kanyang divine power at itinulak ang isang palad. Isang baluktot at madilim na enerhiya ang umungol. Kaboom! Nayanig ang mundo habang ang lahat ng enerhiya sa hangin ay hinihigop ng baluktot at madilim na divine power na ito. Ang lumalamon na katangian ng divine power na ito ay medyo katulad ng sa Chaos Origin ni Zhao Fang, ngunit ito ay mas nangingibabaw. Anong kakilakilabot na divine power? Naramdaman ng Vermilion Bird Pavilion Master ang divine power sa loob ng kanyang sarili na nanginginig. Naramdaman ng mga God Lord sa ilalim ng Second Heaven na ang kanilang divine power ay nag-freeze at naging hindi magamit. Ang baluktot at madilim na kapangyarihan ay bumaba kay Zhao Fang. Boom! Bang! Ang Chaos Heaven Lightning Vortex ay napilipit at nadurog. Mamatay. Kinagat ni Zhao Fang ang kanyang mga ngipin, ang kanyang enerhiya sa Dream Origin ay nabalisa. Ang kanyang Dream God Eyes power at ang kanyang Thought power ay agad na umakyat sa isang bagong antas. Whoosh! Ang bilis ng pagkawala ng katawan ng babaeng Golden Crow Race ay biglang tumaas. Nagulat ang Divine Emissary. Bagamat nahuli niya si Zhao Fang, hindi tumigil ang eye bloodline technique ni Zhao Fang at ang kapangyarihan ng kanyang time law. Sa sandaling ito, higit sa kalahati ng kaluluwa ng babaeng Golden Crow Race ang nawala, at siya ay lubhang mahina. Mamatay. Si Zhao Fang ay nagpakawala ng isang malakas na time attack mula sa kanyang ancestral artifact fragment. Boom!
Ang matinding nasugatan na babaeng Golden Crow Race ay nataman ng puting kristal na talam, at ang kanyang katawan ay agad na gumuho. Ang enerhiya ng oras ay hindi rin kapani-paniwalang nakakapinsala sa kaluluwa, kaya ang kanyang kaluluwa ay napatay din. Swish! Matapos patayin ang isa, inilipat ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang kapangyarihan at tumakas. Patay. Natigilan ang Godlord Heavenly Solitude at Godlord Tyrant Dragon. Naniniwala sila na, sa presensya ng Divine Emissary, walang maaaring magkamali. Talagang hindi ito ang inaasahan nila. Ano? Nagulat ang Divine Emissary, namumuo ang galit sa kanyang katawan. Talagang pinatay ni Zhao Feng ang isa sa kanyang mga nasasakupan sa harap mismo ng kanyang mga mata. Chaos Origin Lock. Pinagdikit ng Divine Emissary ang kanyang mga kamay at sinimulang gamitin ang baluktot at madilim na Divine Power. Swish! Ang Divine Power ay naglabas ng isang malakas na pagsipsip, kahit na bumubuo ng isang puyo ng tubig. Ang Divine Power na ito ay mabilis na lumipad patungo kay Zhao Feng, at ang malakas na pagsipsip ay humadlang sa paggalaw ni Zhao Feng. Buzz! Sa isang iglap, ang madilim at magulong Divine Power ay nakabuo ng kakaibang spherical space sa paligid ni Zhao Feng. Boom! Bang! Ipinalibot ni Zhao Feng ang kanyang Divine Power at sinubukang makaalis. Gayunpaman, natuklasan niya na ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay walang epekto sa Divine Power ng isang Third Heaven Godlord. Sa sandaling lumabas ang kanyang Chaos Origin Divine Power, na-absorb ito ng Divine Power ng kanyang kaaway. Anong Divine Power ito na kahit ang Chaos Origin Divine Power ko ay walang silbi laban dito? Si Zhao Feng ay namangha. Ngunit kahit na, mayroon pa rin siyang paraan upang harapin ito. Ang Dream God ay kumpiyansa siya na magiging epektibo ang God ay Illusory Oblivion. Walang kabuluhang pakikibaka. Ang Divine Emissary ay malamig na bumantong hininga, iniunat ang isang kamay at pinakawalan ang higit pang Divine Power. Ang Divine Power na ito ay sumanib sa silang sphere sa paligid ni Zhao Feng. Ang isang malakas na enerhiya ay agad na sumikip sa buong katawan ni Zhao Feng, hindi lamang hinihigop ang kanyang Divine Power kundi pati na rin ang patuloy na paggiling sa kanya upang hindi niya mapanatili ang focus. Swish! Agad na bumaril ang Divine Emissary sa gilid ni Zhao Feng. Ang madilim na globo sa paligid ni Zhao Feng ay dahan-daang kumunot hanggang sa ito ay naging isang maliit na bola na maaaring hawakan sa kamay ng Divine Emissary. Ang Divine Emissary ay umawit ng ilan pang spells, na nagdagdag ng ilan pang seal sa bola. Binabati kita, pinarangalan na Divine Emissary, sa maayos na pagkuha ng Ninth God Eye. Ang Godlord Tyrant Dragon at Heavenly Solitude ay lumuhad, ang mga ekspresyon ng buong paggalang sa kanilang mga mukha. Ang mga maaaring maging Divine Emissaries ay kailangang maging top-class na Third Heaven Godlords. Kung ito man ay ang kanilang lakas sa pakikipaglaban, mga diskarte, o antas ng pagiging tugma sa linya ng dugo, sila ay napakalakas. Pinarangalan na Divine Emissary, ano ang dapat gawin sa mga taong ito? Tumingin ang Godlord Tyrant Dragon sa paligid niya. Sa sandaling ito, ang lahat ng iba pang mga Godlord ay may mga nakakatakot na tingin sa kanilang mga mukha. Ang ilan sa mga First Heaven Godlords ay halos hindi makatayo, ang kanilang mga binti ay nanginginig ng husto. Patayin silang lahat. Walang emosyong deklare ng Divine Emissary.